Tumitindi pa rin ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero ang mga content creator, welcome daw sa Pag-asa, ang pinakamalaking isla sa Kalayaan Group of Islands sa Spratlys, para raw masaksihan nila kung paano mamuhay ang ating mga kababayan doon. July 20 sa BRP Sierra Madre na outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Namataang lumalapit ang 8 tauhan ng Chinese Coast Guard at nang nilapitan sila ng Philippine Navy sakay ng rubber boat. Ang mga Pilipinong sundalo walang habas na pinagahampas ng baton ng mga Chino. May 2 sugatan doon. Yung isa tinamaan sa ulo. It required 4 stitches. At yung isa naman may mga galo sa kamay sa braso na nabigyan naman kaagad ng first aid. 10 taon na mula ng pagtibayan ng International Arbitral Tribunal ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero kung nasa atin ang batas, bakit hanggang ngayon kailangan pa rin natin itong ipaglaban sa sarili nating karagatan? Nasa West Philippine Sea ang mahigit 200 mga isla, mga reef, shoal at atoll. Bagamat iilan lang sa mga ito ang pwedeng tirhan ng tao. Sa Kalayaan Island Group o KIG sa Spratlys, ang pinakamalaki ang Pag-asa Island. 37.2 hectares ang laki nito, bagamat sa mapa parang tuldok lang. Taong 1989 nang una kong tangkaing puntahan ang Pag-asa Island. Pero naligaw ang aming eroplano na noon wala pang gaanong navigational equipment. Muntik din itong maubusan ng gasolina. Mabuti na lang at nakalapag pa kami sa isla ng Ramos sa dulo ng Palawan. What could have been another tragedy? I'm very happy to be back and to have been given what I think is a second chance to live. At makalipas ang 3 buwan, nakabalik kami sa Pag-asa Island. Sa wakas, natagpuan din namin ang Pag-asa. At dooy nasaksihan ko ang kagandahan at kalungkutan ng isa sa mga islang pilit nating idinidepensa bilang atin. Eleksyon noon at nasaksihan ko ang pagboto ng mga sundalo na na-deploy doon. Taong 1999, makalipas ang 1 dekada, bumalik ulit ako ng Pag-asa para sa isa pang dokumentaryo. Ang opisyal na tawag ng ating gobyerno sa mga islang ito ay Kalayaan Island Group. Ito'y upang ipahiwatig na rin ang ating official claim. 3 dekada ang nakalipas, napakarami ng pagbabago. Welcome na sa Isla ng Pag-asa ang ilang content creators. We're here at Pag-asa Island. Inimbitahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP nitong July 15 para makita rin daw nila kung paano namumuhay doon ang ilan nating mga kababayan. Mga kabataan under Project Hope Caster or pagbibigay ng pag-asa. This is part of communications and our transparency initiative to be able to inform ating mga kababayan and the international audience. We need to civilianize yung issue sa West Philippine Sea. Hindi lamang ito issue na hinaharap ng militar o ng Defense Department. Dapat makialam ang bawat Pilipino. What's up mga kalanggo? 2 sa mga naimbitahan ang content creator na si Luis Ann Nagal na mas kilala bilang si Lance. This is life! At ang young Filipino patriot na si First Lieutenant John Hernan Perez West Philippine Sea, atin to. mula sa headquarters ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base sa Pasay, sumakay sila ng C-130. Ayan na, laki ng aircraft natin. Wow! Pansamantala ring lumapag sa Antonio Bautista Air Base sa Puerto Princesa City sa Palawan para mag-refuel. 8:23 na, so nag-drop off lang tayo tapos na rin mag-refuel. Papunta na tayo sa Pag-asa. Sa flight pa lang, papunta sa Isla ng Pag-asa, si Lance hindi na iwasang maging emosyonal. Naiyak na ako dito kasi na-realize ko yung responsibility na sobrang tumagos sa puso ko.
Inabot ng halos 1.5 oras ang flight papunta sa Pag-asa Island. Mula sa ere, halos sakupin na ng airstrip ang kalahati ng isla. Pagkalapag ng Pag-asa, ang bumungad sa kanila, paraiso. Grabe, nandito na tayo sa Pag-asa Island. Makikita po natin, napakalinis po ng ating dagat. Nagulat po ako na napakaganda po pala talaga ng Pag-asa Island. Payak pa rin ang buhay sa isla. Pero kung dati wala gaanong facilities, ngayon meron ng munisipyo at multipurpose hall. Wala pa roong ospital, pero meron ng eskwelahan para sa mga bata mula grade 1 hanggang grade 12. Everything is accessible sa paglalakad lang, ma'am. Kaya niyo pong lakarin yun ng 15 to 20 minutes, end to end. Ganun na po siya kaliit. Mayroon din tayong mga troops, may bases. Kasi ang goal naman ay hindi tayo makipag-away sa ibang bansa. Pinaka-goal natin is maipaalam sa kanila, hindi natin isusuko yung parte ng bansa natin na ito. At kung dati, puro mga sundalo lang ang naroon, ngayon, meron na roong 500 mga residente o mga sibilyan. Isa na silang komunidad. The people there are very hospitable. Masaya rin kahit nasabihin na para kami bilanggo dito ay wala namang punta-puntahan. Sama natin si Sir Romeo Malagit. Isa sa mga nakilala ni Lance, ang mangingisdang si Romeo. 2016, simula kami ng isla. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan po nung naging epekto nung pagpunta po dyan ng mga vessel po ng ibang bansa po? Malaking epekto sa amin kasi dati walang oras kami pwede mangisda, makahuli kami kaagad. Ngayon mahirap na. Umalis ako kanina 5:30. Uwi ako 10 na siguro yun. Ang nahuli ko 2 piraso lang. Masalimuot man daw ngayon ang buhay ng mga mangingisda rito. Sa nag-iisang eskwelahan, ramdam ang pag-asa. Yan, makikita natin yung mga kabataan natin, di ba? Kabataan ng Pag-asa ng bayan. Estimated more or less 150 students yung nag-aaral dito ngayon. Maliban sa content creators, inimbitahan din ng AFP ang chef mula sa Puerto Princesa City na si Chef Zaldi para naman magturo sa mga residente at mga sundalo ng food preservation. Ang tinuro ko sa kanila is iba't ibang klaseng isda na pwedeng gawing sardines at pwedeng gawing lamayo. Ba't maganda yung kutsilyo sa'yo? Sobrang iksila ng experience ko dito pero napakasaya kasi na-meet ko yung mga locals na naandito at nagbabantay sa ating mga isla sa Pag-asa Island. Simple at payak pa rin ang buhay sa isla, pero dapat protektahan at idepensa, lalo na sa mga tangkang agawin ito. Nais din nilang kunin yung Pag-asa sapagkat ito ang main garrison natin sa West Philippine Sea. Number 1, strategic because it will afford China through the Chinese Communist Party a buffer. Kung sakaling may conflict, hindi basta-basta makadikit ang mga kalaban because kontrolado nila ang waterway na to. Pangalawa, yaman, dagat, natural resources, gas and oil deposits, fishing rights, kasama lahat yan. Yung 1970s oil crisis kasi. At nakita natin na yung pinaka-maari nating mapagkukunan ng langis ay nandun sa area na yon. Hanggang ngayon, hindi pa rin tinatanggap ng China ang ruling ng International Court noong 2016 para igawad sa Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Pinawalang bisa ng International Court ang pag-angkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa ating EEZ o Exclusive Economic Zone sa pamagitan ng pagtalaga nito ng 9-dash line claim. Sa kanila daw yan, base sa kasaysayan, pero napatunayan natin na walang basihan. And as a matter of fact, bago lamang yung claim na yan. So lahat ng mga argumento nila tungkol doon ay napawalang bisa dahil sila rin ay lumagda doon sa UN Convention on the Law of the Sea, yung UNCLOS, na batas internasyonal para nga sa lahat ng karagatan. Kaya hanggang ngayon, panay ang girian sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Kung hindi man dito sa Spratly o Kalayaan Islands, pati na malapit sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre ng Pilipinas at kahit pa sa Scarborough o Panatag Shoal malapit sa Zambales. Yung China ayaw sundin ang international law. Ayaw din niyang kilalanin yung mga karapatan ng Pilipinas dun sa sarili niyang katubigan. Kung gusto talaga nating
proteksyonan ang Pilipinas, kailangan iisa lang ang posisyon natin pagdating dyan sa West Philippine Sea. Yung development ng Pag-asa, we should be able to integrate them closer to mainland Palawan, mainland Luzon, para ang mga tao doon will not feel isolated. Ang Pag-asa, ang Ayungin, ang Scarborough, ang Northern Islands are part and parcel of Philippine territory. Hindi tayo pasisiil. We are among the fiercest warriors that history has ever seen. Ating mga kababayan, they may not be in the uniformed service, pero being there, bayani po sila, ma'am. Mahal na mahal nila yung bansa natin. That they are willing to stay there despite the ongoing issues. Ang West Philippine Sea, piping saksi sa paghamon ng ibang bansa sa ating karapatan. Hindi man tiyak kung hanggang kailan kailangang ipaglaban. Huwag natin ipamigay, nakakapanghinayang. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. West Philippine Sea. Hi guys! Nag-vlog ko! Hi! Sa mga video ng 8 taong gulang na si Jaira, parang hindi siya nauubusan ng sigla. Updated sa TikTok trends, games sa lip sync, mga filter, puzzle games, at kung ano-anong dance cover. Mahulam lang siya sa cellphone, mag-TikTok, maura. Pangarap niya, dancer siya, sigaret siya sayaw, TikTok. Mulag na maguna siya siyang igagaw. Dito na sila mag-TikTok, magulog siya dito wifi. Pero nitong nakaraang linggo, ang batang halos hindi mapirme sa kakasayaw, biglang nawalan ng lakas. Bye po! Sumakit ang kanyang ulo, inapoy ng lagnat at sumuka pa di umano ng dugo. Hindi nagtagal si Jaira, binawian ng buhay. Sakitit kay sa mga ma'am. Dili ra kay siya nawala sa mga. Wala raw dating iniindang sakit ang bata. Pero nang umuwi siya mula sa eskwelahan, nito lang nakaraang linggo, umiiyak daw ito na sinabi sa kanyang ina na sinaktan siya ng kanyang kaklase. Kuha siyang ipangutanan. Ganong naghilak siya. Ang iyang gisulti is sumbag iyang ulo siyang classmate. Based sa info, hinampas ng notebook si Jaira ng classmate niya na lalaki. Ang inakalang simpleng away bata, paanong humantong sa kamatayan? Ito nga rin ba ang tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw? Bye po! Nakaburol ngayon ang mga labi ni Jaira sa bahay ng kanyang ama sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Kwento ng kanyang ina na si Aramina, hapon nitong July 17, umiiyak daw na umuwi si Jaira galing sa eskwela. Kuha siyang ipangutanan. Ganong naghilak siya. Ang iyang gisulti is sumbag iyang ulo siyang classmate. Ang gisulti po ni teacher sa kuha sa chat 10 times nga gihapak si Jaira sa notebook. Kuha lang jud daw, isa lang jud daw ka bata. Kinagabihan, si Jaira sumama na ang pakiramdam. Pakaon sa siya siyang papa. Wala siya nauman pa og kaon. Iyang nagsuka siya. Sabi niya itong manghilot, may kwento daw siya. Ang moto, painom na mo siya tambal every 4 hours. Pagmata niya mga 8. Dili na iyang kinanaan, ma'am. Dili na mabot ka ng isa ka kutsara. Wala siya gasulti sa mga ma'am nga. Masakit akong kuan, masakit. Wala yun siya gasultian na sa mga ma'am. Dahil hindi raw talaga bumubuti ang kondisyon ni Jaira, madaling araw nitong July 21 o 4 na araw matapos na may indahin si Jaira sa katawan, isinugod na nila ito sa ospital. Abot na mo lagi sa ospital, mo na to ang kuan. Wala siya manhid ang kuan, ma'am. Di siya masakitan. Dinaistoryahan siya siyang papa, ma'am. Nga ate, dili na siya mo response. Dili na siya mo tingog siyang papa, ma'am. Laking gulat na lang daw nila nung si Jaira sumuka ng dugo. Kahit na nanghihina na raw si Jaira nung mga oras na yon, nagawa pa rin niyang makapagsalita. Tingog niya sa pa. I love you. I love you to. Kuan diya kay muli pa ta. Lipay kami kay nakadungog mi siyang tingog ba kay. Pero pasado 1:00 ng hapon, si Jaira tuluyan ang binawian ng buhay. Dili jud na mo madawat, ma'am.
Nga si Jaira wala na jud sa mga. Kalit ra jud kaayo. Ang pangitabo. Nganong si Jaira pa man. Mamta mo ang only girl. Sakit lang jud sa mga, ma'am. Kasi pag magbakasyon dito, hahalik yan. Hug, sabay I love you. Ngayon, paano na sabi na I love you? Mag-hug. Nasa kabaon na. Ta sweet man gud kay na siya nga bata, ma'am. Wala jud siya ning absent, ma'am. Pag dako jud niya, ma'am, mag-teacher jud daw siya, ma'am. May initial po na release na medical records or findings. Initially po na entitled as referral letter. Ang nakasaad po doon is brain failure and traumatic brain injury secondary to alleged assault. Nakipag-coordinate na po kami sa management ng hospital. Hindi po sila magbibigay ng statement. Habang nire-review pa ng legal team nila itong situation, nag-aaway daw sila ni itong batang lalaki. As per the statement po ng batang lalaki, he stated na 10 beses siya daw na hampas ng notebook sa ulo itong batang babae. Dinescribe sa amin as yung common lang po nila na notebook ng mga estudyante. Itong soft cover, tapos yung manipis lang nila ng mga notebook. Kahit magaan lang yung notebook na yun, kung tinama ng sunod-sunod, yes, it may definitely cause brain injury. Dahil kahit akala natin matigas ang bungo ng tao, yung brain napakalambot nun. Kahit na anong pagkauntog sa ulo, kahit mahina lang yan, should always be treated as an emergency. Possible na jud, ma'am, nga murag basin mauto ang hinungdan nga nagsakit iyang ulo. Pero wala gud ko sa inyo, gi-blame po nako ang ginikanan sa bata. Wala man po kay atuwa lang, kay basin dula bata lang. Sa ngayon po, hinihintay na talaga namin yung result na CT scan and the ultrasound ng batang babae. Wala pa po talagang confirmation as to what caused the death of the child po. As of now, ayaw namin magbigay ng premature po na conclusion kasi wala naman po tayong napapatunayan pa based sa ating mga nakalap na mga ebidensya. Idinulog ni Aramina sa pamunuan ng eskwelahan ang sinapit ng kanyang anak. At nitong July 22, isang araw matapos mamatay si Jaira, nakausap at nakaharap ni Aramina ang pamilya ng batang di umano na nakit sa kanya. Ang sa kwan siyang pamilya, butan yun doon nga bata. Ay naguna-una daw si Jaira niya, ginaingnan po daw siya ni Jaira, bayot. Malungkot ang paralan dahil dyan. Mabigat din sa amin na nangyari yan. Nag-meeting kami sa Child Protection Committee. Doon yun yung mga polis. Doon po din nasimulan yung investigation. Hindi to yung 3 bata ang sumuntok. Sana hindi lang basta-basta mag-comment na wala pang tunay na prueba. Sinubukan ng aming team na hinga ng komento ang teacher ni Jaira pero tumanggi siya. Akala ng teacher na kunti lang na bagay kasi wala man din siyang narinig. Parang akala niya maliit lang na bagay. Sa tingin ko, wala namang kapabayaan na nangyari. Bahala ng investigasyon. Yes, nagtuturo pa rin. Sa ngayon, hintayin pa namin ang part ng DepEd kung ano talaga ang posibleng gagawin. Habang ang kaklase naman ni Jaira na di umano humampas sa kanya, binisita raw ng City Social Welfare and Development Office ng Davao. Sa ngayon, module lang muna sa kanya. Kawawa yung bata na magpunta sa school, baka anong sasabihin ng mga iba, may marinig siya. Maaring ang mga batang ito ay walang gabay, walang disiplina sa bahay, mayroong epekto sa mga kabataan ang kanilang mga pinapanood. But of course, we have to remember na ang kanilang mga magulang ang primary shapers ng kanilang behavior. Importante na maturuan yung batang ng hampas na tanggapin ang responsibilidad dahil mayroon talagang consequences ang bawat action. Nakaharap ng aming team ang pamilya ng batang di umano na nakit kay Jaira pero tumanggi silang magpa-interview. Kung ang bata po ay edad 15 anyos pababa, wala pong criminal liability doon. Ibig sabihin, walang pagkakakulong. Ngunit, yung batang pong yun ay pwede pong sumailalim sa tinatawag nating intervention program, parang rehabilitation po, no? Para makorek yung behavior ng bata. Yung magulang ng bata o kung sino man na nag-exercise ng parental authority ay pwede pa rin civilly liable. Kailangan po nilang magbayad ng mga danyos sa pamilya na naiwan ng biktima. Maaari po ito in the form of monetary compensation. May liability din po sa schools, no? Kung meron pong injury or death na nangyari sa ating mga estudyante. Ang tanong ngayon, may plano kaya si Aramina na magsampa ng reklamo o kaso laban sa nanakit sa kanyang anak at sa pamunuan ng eskwelahan?
Samuan lang yun ang desisyon, ma'am. Awiyahang kuhan yun, ma'am, kasi yung pagkamatay. Mawan lang yun na mong paabot, ma'am. Para mahuman na yun. Wala mo ko gisisi, kay mga bata lang. Wala man tamo gikuan. Ang amo lang, kung na mo matabang sa mua. Kay wala man yun mi. DepEd is ensuring that appropriate child protection and administrative processes are carried out in accordance with the law while upholding due process and the rights of all children involved. We respectfully ask the public to allow the investigation to proceed and await the official findings. We also urge everyone to refrain from speculation or sharing unverified information that may cause further pain to the bereaved family, the children involved, and the school community. Nitong nakaraang mga buwan, nakababahala ang sunod-sunod na mga insidente ng pananakit o karahasan na nangyari sa loob mismo ng mga eskwelahan. Una-una lang rito, yung pagpapalakas natin doon sa seguridad ng ating mga paaralan. Just recently, we already received yung approved 10,000 items natin for school counselors. We are planning na maglagay ng mga CCTV sa mga classroom for documentation purposes at saka para malaman ng mga bata na kailangan talaga na careful sila. Samantala, nitong Biyernes, dumalaw ang faculty ng Lapu-Lapu Elementary School sa burol ni Jaira. Nagbigay sila ng grocery, bulaklak at pinansyal na tulong sa pamilya. Ang mga kaklase ni Jaira may ipinaabot naman na liham. Balik na si Jaira, Lord. Jaira, balik na, Jaira. Please. Thank you, Lord. Thank you, Jaira. God bless you. Dear Jaira, salamat sa imong kamaayog sa imong pagpalik. Ngaw sa mo. Dili na ako malimtan ng imong kalipay. Karon na naanak ka sa langit. Mingaw na ko sa imo. Sayang, no? Pangarap ba yan imong mag-teacher? Kaso na naka sa langit. Inumdumi, we always love you. Amping da sa kalangitan, ha? Tandaan na, pag-abot nimo sa langit, mag-bless ka kay God. Nak, agad kayo nagmakasi mo ng mga classmate, nagatag message. Maayo yun kay ka nga pagkabata. Padayon na lang sa paglakawate. Mingawon yun mi sa mo. Love kay ka na mo. Maliban sa ating mga tahanan, sa eskwelahan hinuhubog ang kabutihang asal ng ating mga kabataan. Dito, tinuturuan din sila tungkol sa kahalagahan ng respeto at pakikipagkapwa-tao na mali ang pananakit o anumang uri ng karahasan. Bye po! Sibuyan, isa raw sa pinaka-biodiverse na mga isla sa ating bansa. Pinakamayaman ang kalikasan doon. Pero ngayon, binabalak pasukin ng minahan. Kaya mga residente at mga magsasaka lumalaban. Sa probinsya ng Romblon, may isang islang parang ibinukod ng panahon. Malayo at hindi konektado sa mga karatig pulo. Sa mahabang panahon na naihiwalay ito, umusbong at nanatiling protektado ang napakapambihira at napakayamang saribuhay o biodiversity ng isla. Naging tahanan ito ng mga hayop at halamang dito lang matatagpuan. Gaya ng Nepenthes sibuyanensis, isang uri ng pitcher plant na endemic sa tinaguriang Mountain King, ang G2 o Mount Giting-Giting. Dahil sa pambihirang yamang buhay nito, binansagan itong Galapagos of Asia. Ang Galapagos ay isa ring isla sa bansang Ecuador na isa rin sa may pinakamayamang biodiversity sa buong mundo. At dito nga inihahalin tulad ang malaparaisong isla sa ating bansa, ang Sibuyan. It's an island in the literal sense of the word na nag-evolve yung flora and fauna ng Sibuyan independent of the rest of the Philippine archipelago. So very distinct ang kanyang speciation.
Ang Sibuyan ay isa sa pinakamayaman na isla sa ating bansa. Maraming minerals na nasa ilalim ng lupa nito. Pero ang pagkakahiwalay na matagal na nagligtas sa Sibuyan, tila hindi na sapat para mailayo ito sa banta. Dahil ngayon, muling binubuksan ang isla sa operasyon ng isang malaking mining company. Sa drone footage na ito, kita ang bahagi ng bundok na nauka at ginawang daanan ng mga sasakyan para sa binabalak nilang pagmimina. Sa ilalim kasi ng luntiang kabundukan nakabaon ang nickel, mineral na ginagamit sa paggawa ng mga barya, stainless steel at rechargeable batteries para sa mga EV o electric vehicles. Ito ang nais hukayin ng APMC o ng Altai Philippines Mining Corporation. Yes to mining! Kailangan namin ng trabaho! Para sa ilan, trabaho at kaunlaran ang nakabaon sa bundok. Pero para sa iba, kapag ito'y hinukay, maaring pati kinabukasan nila matabunan. Ipamanang! Sa paanan ng bundok, matatagpuan ang malawakang taniman na siyang pangunahing ikinabubuhay ng mga Sibuyanon, katulad ni Ana na 3 dekada nang nagtatanim ng palay. Kasi yan lang din talaga inaasahan namin simula't sapol. Talagang ito na ang kinabubuhay ng pamilya namin. Ito rin ang daan kung bakit nakatapos yung mga anak ko. Kapag natuloy po ang minan, sa totoo lang, wala. Kami mga magsasaka talagang kawawa. Ang pinangangambahan ni Ana, kapag matuloy ang pinaplanong minahan sa bundok, siyak raw madadamay ang kanilang mga pananim. Magkakaroon ng landslide, maapektuhan kami. Wala na kami kabubuhay, wala na kaming kakainin. Kami naman yung kakapit sa patalin. Mula sa bundok na ito rin kasi, dumadaloy ang tubig na bumubuhay sa mga palayan ng Barangay Espanya. Ito ang tubig namin. Malinaw. Pag mayroong mina na ito, masisira ito dahil magalubog galing sa bundok ang tubig. Anong mangyari, hindi kami susuko, lalaban namin ang aming isla. Hindi na lang pangamba ang dala ng mga residente. May mga bakas na rin kasi ng pagmimina sa mismong isla. Patunay rito ang mga truck na hindi na nakaalis at isang tinatawag na causeway na itinayo para sana sa mga barkong maghahatid sa mga ito palabas ng Sibuyan Island. Taong 2022 nang ipinatayo raw ang port o causeway sa Sibuyan. Kasabay ng construction nito ang pagdating ng mga naglalakihang truck na naghakot ng nickel ore mula sa bundok. Construction daw ng causeway, pero nung verify naman natin, wala namang permit tayong nai-issue sa AMPC, wala na siyang development or activity na ginagawa. Per verification, ibang ahensya ang nag-issue ng cease and desist order. Ang mga hinukay na nickel gagamitin daw dapat ng APMC para sa kanilang bulk sampling o yung pagsusuri ng antas ng mineral na nakukuha mula sa lupa bago pa simulan ang aktwal o large-scale na pagmimina. 50,000 metric tons as sampling, wherein saan ka nakakita ng sample na gano'n kalaking volume. Pero ang ginawang ito ng APMC, tinutulan ng mga residente. Ito yung nagsisilbing gate papunta sa causeway. Nandito rin sa loob pa nito yung mga natirang mga stockpile na dapat na ta-transport nila going to China. Kahit daw nakaharang sila noon sa kalsada, ang mga truck pilit daw na lumusot. Parang sinalis na maya-maya, andyan na yung mga kapulisan. At yun nga, nagsimula na silang anuhin yung mga tao at ipasok yung truck. May mga nasaktang mga
nagbabarikada. May isang kagawad na pinusasan pa. Sa videong ito, makikita ang isang lalaki na walang takot na humarang sa harap mismo ng truck kahit pa nakaambang umaandar ang mga ito. Bago siya tuluyang inalis at pinigilan ng mga pulis. Ang lalaking ito, si Nanding, na siya na ngayong mayor ng bayan ng San Fernando. Ibabalik din po daw yan kung walang makita. Alam naman natin po nga niloloko lang kami. Kaya nag-alsa talaga ang mga taga San Fernando. Kaya kong magsakripisyo. Wala po akong takot. Ready na ako na masaktan basta nakakapit lang ako. Ito yung mga ginamit nilang panghakot ng nickel ore papunta doon sa port na ginawa sa Causeway. Dahil naharang natin ang barikada doon sa patigil ito at na-stuck ito ng matagal doon sa Causeway mismo. Makalipas ang 4 na taon, nanatili pa ring matibay ang mga ginawa nilang barikada. Nagsisilbi na ito ngayong monumento ng kanilang pag-aalsa. Ang dating pansamantalang harang, naging permanenteng istruktura. Kanya nakalagay dito yung aming mga panawagan na ayaw namin talaga sa pagmimina. Ang nagbabantay rito ngayon, mga magsasaka, mga residente, pati na mga lokal na opisyal. Sa sitio Olanggo naman, may rebulto ng lalaking halos 2 dekada na ritong nakatindig at parang nakatanaw sa bundok. Siya, si Armin Marin. Siguro as member ng Sangguniang Bayan ng San Fernando, we will give authority the mayor to file legal action against the man. Noong 2007, konsehal siya ng San Fernando. Bayani ang tingin sa kanya rito, lalo't isa rin siya sa mga tumutol sa pagputol ng halos 70,000 mga puno sa bundok. Pero sa isang komprontasyon, si Armin pinatahimik ng isang bala. Sumisimbolo si Kuya Armin bilang anti-mining. Ang kapatid ni Armin na si Marian, ang siya ngayong kapitan ng Barangay Espanya. Ipinagpapatuloy niya ang sinimulang laban ng kanyang kapatid. Napakaliit po ng isla ng Sibuyan para minahin kawawa po yung mga maliliit na mga tao na hindi namin alam kung sakaling yari na matuloy ang pagmimina, kung saan sila pupunta. Sa kabila ng mga protesta, natuloy noong 2009 ang Mineral Production Sharing Agreement o MPSA sa pagitan ng APMC at ng gobyerno. Pinahintulutan itong minahin ang 1,580 hectares sa San Fernando. Lawak na katumbas ng Luneta Park ng mahigit 27 beses. Ang MPSA para sa APMC nilagdaan ni nooy DNR Secretary Lito Atienza. Taong 2011, ipinatigil ng MGB o ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR ang mga aktibidad kaugnay ng pagmimina dahil di umano sa sunod-sunod na mga paglabag. Pero noong 2021, kasunod ng pag-alis ng moratorium sa mga bagong mineral agreement, binawi rin ng MGB ang suspension ng APMC. Kaya noong 2022, itinuloy ang pagmimina ng nickel ore para sa bulk sampling para masuri nga ang lupa at ang taglay nitong mineral. Ipensya lang namin yung isla namin! Taong 2023, pansamantala muli itong nahinto. Dahil sa malawakang protesta ng mga residente noon at mga di umano paglabag na nakita ng DENR. Hiningan din namin ngayon ang pahayag, ang DENR, pero wala pa silang tugon habang ginagawa ang ulat na ito. Ngayon, makalipas ang halos 2 dekada, ang laban na akala ng mga residente at mga magsasaka noon na ipanalo na nila, muling nauwi sa botohan.
Inendorso kasi ng Sangguniang Bayan ng San Fernando ang application ng APMC para ipagpatuloy ang exploration at iusad na sa development stage ang mining project nito sa 42 hectares sa Barangay Espanya. 6 ang bumoto ng oo, 3 ang tumutol. Pero para sa mga katutubo, isang oo ang pinakamasakit daw, ang boto ng sarili nilang kinatawan na si Celedonio Tamayo, kapwa Sibuyanon Mangyan. Sinubukan naming kunin ang panig ni Celedonio Tamayo pero hindi namin siya na-contact. Kami nung lahat ay nabigla na lang, na nakita na lang namin sa social media na siya po ay pumayag. Ancestral Lumen at last noon ay ang Mount Giting-Giting. So paano na lang kung ito ay mabuwag? Talagang magkakaroon ng erosion at number 1 na maapektuhan ay ang mga katutubo dahil ang aming kabuhayan ay nasa bundok. Ito ay labag sa aming katutubong batas at lalong higit sa national guidelines na ito ang tinatawag nating EPRA Law 8371. Siya ay katutubong leader. Dapat siya ang nagdidepensya. Kung may mga Sibuyanong tutol sa minahan, may ilan ding suportado ito. Katulad ni Ana na nabigyan ng trabaho sa APMC. Tiwala po ako sa Altay. Kailangan po talaga namin yung trabaho. Dahil sa hanap buhay niyang ito, napag-aral daw ni Ana ang kanyang mga anak. Scholar kasi ang mga ito ng APMC. Kaya malaking tulong po ang naibigay sa akin, sa amin ng pamilya ko. Isa pa sa umaasang makatutulong ang proyektong minahan sa mga residente, si Francisco. Tumutulong sila sa mga mahirap. Uunlad yung barangay at saka yung sityo namin. Ang dinig ko talaga, tayo sila ng hospital at saka yung walang mga bahay na mahirap, tutulungan nila. Nakapanayam ng aming team ang Community Relations Officer ng APMC o ng Altai Philippines Mining Corporation na si Luilin. Nung nangyari po noong 2023, pinayagan naman po yun na magkaroon ng ore transport si APMC. So may papel naman yun galing sa MGB. Part po yun, ma'am, ng exploration. Nagkaroon na po ng stoppage. Huminto muna kami. Ngayong taon, nag-continue na po kami ulit sa pag-apply ng mga permits and other requirements na kailangan ni APMC para mapursu po ang aming exploration and operation. Ipinakita rin sa kanya ng aming team ang kuha nilang drone footage sa bahagi ng bundok kung saan nagmina noon ng nickel ore ang APMC. Alam naman natin yung mining is magkakaroon talaga ng temporary distraction. Then after ng mining, doon na po tayo papasok sa rehabilitation. So about dito sa mga species natin, aalis sila pero babalik din naman po yan sila pag natapos na mina yung area. Makikita po natin itong bundok na mababa. Ito po yung isang area na miminahin ni APMC pag natuloy na po ang operation. Kung nakikita nyo po yung clouds na yan po yung Mount Giting-Giting. So yung area ni APMC, andito lang po sa baba. Giit pa nila, malaki raw ang naitutulong ng APMC sa komunidad. Kulang-kulang po talaga sa trabaho ang mga tao dito. Karamihan po lumuluwas po papuntang Maynila para magkaroon po ng trabaho. Marami po ang trabaho na may offer ni APMC. Kailangan po natin ng office staff, sa nursery, at marami pa pong mga department. Isa din sa i-offer ni APMC ay scholarship. So may possibility din po na yung mga estudyante na gusto mag-aral na mga engineering, pwede rin po sila matulungan. Pero sino nga ba ang may interes sa pagkuha ng mineral sa isang maliit na barangay sa Sibuyan Island? Ang APMC ay dating pagmamay-ari ng kumpanya sa Canada na Altai Resources Incorporated. Noong naaprubahan ang MPSA nito taong 2009, ibinenta nito ang interes nito sa proyekto sa isang subsidiary ng kumpanya sa Australia na Pelican Resources Limited. Sa pagsisiyasat ng aming team, lumabas ang pangalan ni Valenzuela Congressman Kenneth Ting Gatchalian bilang substantial shareholder ng Pelican Resources Limited. Noong 2024, siya rin ang ikapitong pinakamalaking shareholder ng Welex Mining Corporation. Batay naman sa dokumento ng SEC o ng Securities and Exchange Commission, si Congressman Kenneth Gatchalian, chairman ng Welex Mining Corporation at director ng APMC.
Tinanong namin ang legal counsel o abogado ng APMC kung ano ang kasalukuyang kaugnayan ng mga gatsalyan sa kumpanya. Ako po ay makakapagsalita lamang sa APMC. Based sa mga available records naman po, hindi sila shareholder ng APMC. Nagpadala ng mensahe si Congressman Gatchalian kaugnay sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa naturang mining company. Since assuming a role in public office, I have fully divested from this matter. I am no longer connected to nor authorized to speak on behalf of the company or its operations. Samantala, nitong Miyerkules, naabutan ng aming team ang ilang anti-mining group na nagsasagawa ng noise barrage sa mga kalsada ng San Fernando. Ayaw namin ng mina! Pagtutol daw ito ng mga residente sa pag-endorso ng Sangguniang Bayan ng San Fernando sa DMPF o Declaration of Mining Project Feasibility Application ng APMC. Sana wag minahin ng bayan namin dito. Kasi maliit lang ito na Islam, minahin pa nila. Sila lang ang yayaman, yung mga mahihirap, maghihirap talaga. Sinundan ito ng isang prayer rally. Kailangan ang simbahan umaksyon din. Kuha pa sa panalangin. Baka yung Diyos lang ang makakuha sa atin eh. Malaki ang kalaban natin. Sa mga susunod na araw, magkakaroon ng pagdinig ang sangguniang panlalawigan ng Romblon tungkol sa issue. Inaasahang mapagdedesisyonan kung i-endorso ng probinsya ang panukalang pagmimina ng APMC. Kapag natuloy ang aming committee hearing, doon namin malalaman na talagang hindi kami sa mina. Kasi kailangan ang konsensus mula sa baba hanggang sa taas. Alam ko ang patakaran ng mining. Hindi naman masama ang ginagawa ng mining sa ating bundok. Kung sakaling matuloy man tong mina na ito, kami naman yung kakapit sa patalim. Wala na kami kabubuhay, wala na kaming kakainin. No to mining in Sibuyan. Nagpasya na ang LGU ng San Fernando. Isang matunog na oo na masakit sa mga nagpoprotesta. Ang susunod namang magpapasya, lalawigan na. Ano nga kaya ang kapalarang naghihintay para sa isla ng Sibuyan? Bago hukayin ang yamang nakabaon sa ilalim, kailangan munang sagutin kapag natuloy ang pagmimina. Ano ang matitira sa ibabaw na maaari pa nilang matawag na paraiso? Pugot daw ang ulo, pagala-gala sa liblib na bayan sa Iloilo. Sa ulo ng mga balita, napatawag ng pari sa takot ang mga tiga New Lucena sa Iloilo matapos kumalat ang videong ito. Sa gitna kasi ng isang madilim na kalsada, may na-videohang naglalakad. Parang nakasuot ng sutana na para raw sa pare. Kita ko yung puti nga t-shirt nga kang pare gid na. Pero ang nagpatayo palalo ng kanilang mga balahibo ang sinasabi nilang parang pare sa video, di umano. Pugot ang ulo. At tuluyan na raw sumakit ang kanilang ulo sa kakaisip kung paanong ang paring parang pugot ang ulo sa gitna ng dilim, bigla rin lang naglaho. Aba, Ginoong Maria, gaano katotoong may pagala-gala talagang paring pugot ang ulo sa Iloilo? Ang video kuha ni Jonel, hindi niya tunay na pangalan, sa kahabaan ng kalsadang ito sa Barangay Pasil. Sa jagid ng lapi, pag nakita ko mga gwa, jagid na nagtambay, nagpanapanaw. Siya nga lulutang lagi sa blaw nga golpe, nagdura, pagliko na. Naglay matya ko ay galingi ulo ko. Nga gado matumban ako kalingin blaw. 3 ng madaling araw o saktong witching hour o yung oras kung kailan di umano pinakaaktibo ang mga kaluluwa at mga multo nung napadaan daw siya sa bahaging ito ng kanilang barangay. Bumili ako sa 24 hours.
Nag-stop ako sa motor ko. Nakita ko siya sa kilid, yung karsada. Hindi ka tindog. Walang kahig, galot ang gitna, tapos wala ulo. Lingin ulo ko. Napatsagaan ko lang ay sakit ng mga lingin sa ulo ko, tapos mga tindog ka, mga bulbul ko na. Sa tingin ko, ay nakita ko, multo yun eh. Yung videoan ko dayon. Pero habang nanginginig niyang binivideohan ang misteryosong imahe, parang bula na lang itong naglaho. Yung patay ko video, nalingin at gapon ulo ko pag ko sa motor. Ngayon, nagpa-uwi na ako eh. Muna na ulit-ulit ko lang tapos wala nang presensya iba. Ang ikinatatakot ni Jonel mula raw nung engkwentro niyang yon, sa di umano, paring pugot ang ulo, tila hindi na raw siya nito nilubayan. Paramdam na lang yung gasunod sa likod. Girlfriend mo, pakita lang. Wala na akong nagtulog. Sagang ko gasunod. Nagsunod sa anak ko lang. Habang ini-interview nga ng aming team si Jonel sa kalsada kung saan niya mismo nakuhanan ng video, bigla siyang may naramdaman. Namatyagang ko tulad, malambing nga ngin. At namatyagang ko duga, tanang vlog daw. Wala na pumatyagan ko. Ang video ng di umanong pugot na pare, mabilis na kumalat sa kanilang barangay. Kung tao nyo, 2 to 3 a.m., nakasangbari na suot. Imposible naman siguro yata yan. Papatiman ko sa multo. Samantala, sa paglilibot-libot ng aming team sa Barangay Pasil, napag-alaman nilang hindi lang pala si Jonel ang may kakatuwang karanasan sa di umano paring pugot. Matagal na rin daw itong naghahasik ng takot sa residenteng si Jeline na nakatira ilang metro lang ang layo mula sa kalsada. Dito po sa lugar namin, mula noon, maliit pa lang ako, marami talagang kwento na ganyan. Wala pong mukha yung nakikita namin dito eh. Parang walang ulo. Parang damit lang na dumadaan. At ang pagala-gala raw na di umano paring pugot ang ulo, napapadpad pa raw minsan kahit sa loob ng kanilang tahanan. Yung anak ko po, nakakita din po dito sa loob ng bahay mismo, dun sa kusina namin. Nagulat kami bigla na tumatakbo yung anak ko. Tapos umiiyak, nanginginig. Sabi niya sa pinsan ko, may nakita ako tao. Andun sa kusina. Ano itsura? Sabi niya, gumaganon-ganon siya. Ibig sabihin parang walang itsura siguro. Sabi ko, anong kulay ng damit? Tinuro niya yung puti. Pagtingin namin, wala naman. Tinuturo niya yung upuan na yan, dyan talaga yun nakaupo yung tao, dito sa upuan na to. Sa mga nagdududa na baka kwento-kwento lang yan at wala namang ebidensya, si Jeline meron daw resibo. Ang di umano paring pugot ang ulo, nakuhanan din daw ng kaibigan ni Jeline ng litrato. Nakasuot din daw ito ng puting sutana at sa kanyang bewang may nakasabit pang rosaryo. Sabi ko, hala, parang pari na pugot na ulo yan ah. Paninindigan ka talaga ng balahibo. Ang larawan, kuha sa kanilang plaza taong 2016 pa. Magpa-picture sila kasi para remembrance. Kasi parang konti na lang yung tao. Nung nakita nila sa cellphone, doon bigla silang natakot kasi alam nila na sila lang. Parang damit ng sinaunang panahon na pare. May rosary pa siyang nakakabit dito sa gilid. Kung sa tanong mo, giti parehas giti. Pareho ang sa picture kag ang sa video gid nga nakuha. Samantala, ang kwento tungkol sa di umano paring pugot ang ulo na nakuhanan daw ni Jonel agad na pinaimbestigahan ng kanilang barangay.
Madaling araw na yan. Yung mga ganyang oras, wala na yung mga tao na galagala sa labas. Sa bagay ko, parang totoo. May mga aksident man dyan na area na yan. Nagtanong-tanong din ang aming team sa lugar kung may alam ba silang tao na siyang posibleng nakuhanan ni Jonel nung mga oras na yon at baka namalikmata lang ito. Dahil matagal na ako dito, wala akong nakita na ganung itsura. 2 a.m. walang tao doon na pwedeng magsuot ng sutana sa ganung oras. Sa hiling na rin ng mga residente, nagpalipad ang aming team ng paranormal researcher para mag-imbestiga sa lugar. Pinuntahan nila ang kalsada kung saan nakuhanan ng di umano paring pugot ang ulo. Parang madami nga pong na-aksidente dito before. Kasi bawat lakad ko kanina, parang may sumasakit sa katawan ko. Dito sa may paa, dito sa may gilid. Meron akong nakita na nakalutang lang siya, tapos puti. Then wala siyang ulo. As in, gumaganyan lang siya. Tapos nung tinuro ko na siya sa'yo, bigla siyang umalis. Malalaman kasi natin if doon ba nagmumula or ginawa siyang bahay ng mga entities and spirits na nagpapakita. Meron akong na-feel kasi na yung nagpapakita po sa inyo, babae, yan yung bata. Magnanay po kasi sila, na-aksidente daw sila around sa area na yun. Baka dun sa labas mismo? Opo, sa harap po mismo. Yun nga sabi ko, parang unti-unti nagpapakita sila sa akin. Hindi naman daw sila nandito para mang-harm. Yung ibang spirits kasi, nag-shape shifter din sila. Pakiramdam ko hindi talaga siya pare. Iba't ibang tao, depende kung ano yung gusto nilang ipakita. Isinangguni rin namin ang nakuha ng video at litrato sa isang eksperto. Itong video na to is hindi po to edited or hindi naman po mukhang AI. Base po sa video na makikita po natin is meron po siyang taong naglalakad talaga. Yung iba titignan po nila parang walang ulo is dahil lang po yun sa malabo po yung video. And kung mapapansin din natin sa lugar, medyo mahamog. So nag-blend po yung details ng ulo niya, lalo nasa malayo yung camera, plus yung ilaw na nagre-refract sa hamog ng lugar. Para po sa akin, mukha naman po siyang hindi edited. Makikita po natin yung consistencies po ng mga pixels po niya. Consistent naman po dun sa quality ng ibang object or tao doon sa image po. Mukha naman po siyang totoong tao talaga dito. Ang tanong na lang po is kung sino po ito. Hindi natin masasabing totoo o hindi. Pero ang sabi diyan sa simbahan, pwede rin ang demonyo, masamang espiritu, gagamit ng mga ganyang activity. Yung litrato, masasabi ko lang dyan is, ang demonyo, pwede niyang gagamitin, pati yung banal na habito no, na isang pari, para lamang maling lang ang tao. Maraming mga congregations na gumagamit ng ganyang habito, pero hindi natin ma-identify. Magdasal lamang tayo. Kasi alam natin na may mga ganyang mga activities ng demonyo na talagang nananakot o kaya sisiraan ng ating buhay. Sa mundo kasi natin, hindi natin masisiguro na tayo lang po yung naninirahan dito. Meron po talaga na mga elemento. Totoo po yan sila. Kung wala naman po silang ginagawang masama, di hayaan na lang natin. Sa nga taong gagi, di halong nandadaan. Hindi lang dahil nagailaga ko ng gabi nga kung ano-orgid oras, mga stela dahil sa balada. May mga bagay na kahit hanapan natin ng paliwanag, sadyang susubok pa rin sa ating pananampalataya. Kaya para hindi tayo tuluyang lamunin ng takot, baka mas mainam na isipin na ang mga bagay na nagdudulot sa atin ng hilakbot ay maaari ring nasa isip o ulo lang natin. Isang paraan daw ng
pagbabawas ng timbang na ang tawag calorie deficit. Mas kaunti daw ang calorie na kinakain kesa calorie na sinusunog ng katawan. Pero ligtas ba? Kapag sinabing diet, gutom agad ang naiisip. Pero paano kung pwede ka pa rin kumain ng 3 beses sa isang araw kahit may snacks o merienda pa at pumayat? Gaya ni Rio, mula 90 kilos, 49 kilos na lang siya ngayon. Hindi raw niya ginutom ang sarili. Wala ring salamat, Doc. Ano ang sikreto ni Rio? Bago lumobo ang katawan ni Rio, payat daw siya talaga noon. Nagkaroon ako ng parang bad relationship din sa food. Kasi nga, whenever I'm stress eating. Tapos, since ang work ko noon is sa office, almost wala rin talaga akong workout. Hanggang sa bumaba ang kanyang kumpiyansa sa sarili. I get conscious, when imimit mo yung mga friends, relatives, families. Doon ako nag-start ma-frustrate kasi yung high-waist pants, parang hindi na siya bumabagay sa akin. Pero ang mas nagpa-alarma raw sa kanya, ang lagay ng kanyang kalusugan. Sobrang lakas ko maghilig. Makita ka ng mga skin discoloration, sa mga batok, sa mga ganito. I suffer from a very bad migraine. When you get to see yourself in the mirror, magkakaroon ka ng reflection na parang ayaw mo kung ano yung nakikita mo physically. Mas na-frustrate ako yung para sa sarili ko. It's like, it's always me versus me kasi. Kaya, nagdesisyon si Rio na magpapayat. So, not totally eliminate, but reduce. Tinatry ko mag-fasting, tinatry ko yung mga Chloe Ting workout sa YouTube. Parang hindi ko kasi na-enjoy yung too much workout. Panibagong challenge sa goal niyang ma-achieve ang kanyang ideal weight nang nabuntis siya taong 2021. Dahil nga mindset ko is buntis ako, ganyan. Pinagbibigyan ko lang yung sarili ko. Kaka 3 to 4 na milk teas ako a day. Top of that, meron pang coffee and some dessert. Hanggang umabot na nga ang kanyang timbang ng 90 kilos. Doon ko na-realize na sobrang hirap palang manganak kapag obese ka. Nung nag-3 taong gulang na ang kanyang anak, si Rio nagseryoso na sa kanyang fitness journey. Pero dahil hindi swak sa kanyang lifestyle, ang intense workout at hindi rin healthy sa kanya ang hindi kumain, sinubukan niya ang isang paraan ng pagjejeta, ang tinatawag na CalDef o Calorie Deficit. Ang siste, pwede pa rin daw kumain ng 3 beses kada araw o 4 pa nga kung pati snacks o merienda. Ang kailangan lang bantayan yung tinatawag na calorie count. Ang goal sa calorie deficit, mas kaunti ang calories na kinakain kesa sa kabuuang ginagamit ng katawan sa loob ng isang araw. Halimbawa, kung tinatayang 2,200 calories ang kailangan araw-araw ng ating katawan para mapanatili ang kasalukuyang timbang, 1,800 calories lang dapat ang iyong kakainin. Matik na meron ka ng 400 calorie deficit. Para mapunan ang kakulangan, gagamit ang katawan ng nakaimbak nitong energy, kabilang ang taba. At kung tuloy-tuloy ang calorie deficit, unti-unti ring maaaring bumaba ang iyong timbang. Ang lahat daw ng kinakain ni Rio sa loob ng isang araw, hindi dapat lumagpas ng 1,800 calories. Para hindi raw siya kailangang lumaktaw ng pagkain, hinahati-hati ni Rio ang kanyang bawat meals at dapat bawat kain nasa 460 to 560 calories lang. So, pag proportion ako ng food, I have my own plate. My staple food nun is ground beef. Almost zero fat siya. Lalagyan ko siya ng vegetables. Binawasan na rin niya ang kanyang sugar intake. Sinabayan din ni Rio ng pagiging aktibo. Ang kanyang target kada araw, 10,000 steps. At matapos ang halos 1 taong calorie counting, si Rio halos doble na ang nabawas sa kanyang timbang. Napansin ko na pumapayat na ako nung lumuluwag na yung trousers ko, yung uniform ko, ganon. Hindi na kasya sa akin yung XXL. Okay, so ito yung dati kong trouser. Ayan. Surprise!
So, ayan siya. Sa shirt naman, yung mga usual kong sinusuot noon, pantulog ko na lang ngayon. Talagang progress na to. You just have to be patient. It would take time. Hindi tayo pare-pareho ng timeline. Haruki. Yan, Haruki Ramen. Ang OFW naman sa Japan na si JR, umabot sa 97 kilos ang timbang. At dahil nagka-countdown para sa kasal nila ng kanyang nobyang si Kim, nagdesisyon si JR na mag-calorie count na rin. Dati, kung anong gusto kong kainin, yun talaga. Hindi ko na namalaya, sobrang taba ko na. Pangarap daw talaga ni JR na maging pulis o sundalo, pero hindi siya pumasa sa weight requirement. Pagtimbang sa akin, overweight, so tinagtawanan ako doon. So pinauwi ako. Yun yung isa sa mga embarrassment ko nung nandyan pa ako sa Pinas. Aminado si JR na nahirapan siyang sumabay sa lifestyle ng mga Hapon na napakahilig maglakad. Pag pupunta ka ng train station, malayo kasi ma'am. So, pag mataba ka, masyadong hingal talaga. Mapapalaban ka sa lakaran eh. At nagdesisyon na nga siyang mag-calorie deficit. Ang gamit niya sa pag-monitor ng calorie intake ng kanyang pagkain, online calorie calculator. Matapos lang daw ang isang buwan na pagka-calorie deficit, si JR nakapagbawas ng 8 kilos. Ang madalas ko talagang i-prepare chicken breast talaga. Which is kasi yung chicken breast, mababa sa calorie and then mataas siya sa protein. Ang problema, pagsapit ng hating gabi, lagi raw siyang nagkikrave ng midnight snacks. Kaya in-adjust niya ang kanyang meal plan. Para maano ko yung intake ko per day pa din. Sa umaga, kakain ako syempre ng 500 calories. Then sa hapon, dun ko na magbabawas na ako. Like kakain lang ako ng 350. Hindi na ako yung tipong natatakot pag kumain ako ng ganito. Kasi alam ko na yun. Susunod, iba naman ang problema ng 22 anyos mula Cebu na si Dan. Kung marami ang gustong pumayat, siya naman gustong magkalaman-laman. At dahil gusto ni Dan na madagdagan ang kanyang timbang, kabaliktaran naman ng calorie deficit ang kanyang ginawa, ang tinatawag na calorie surplus. Matapos ang 7 buwan na pagka-calorie surplus, ang dati patpatin na si Dan, heto! Iba naman ang problema ng 22 anyos mula Cebu na si Dan. Kung marami ang gustong pumayat, siya naman gustong magkalaman-laman. Ang kanya kasing timbang, hindi raw lumalagpas ng 45 kilos. Payat po talaga ako nung bata pa ako. Di talaga ako kumakain ng marami kasi wala akong gana. Para maitago ang patpatin niyang katawan, ang lagi niyang suot tuloy, baggy jeans. They really make comments on my body face to face. Kumakain ka ba? I am insulted. At dahil gusto ni Dan na madagdagan ang kanyang timbang, kabaliktaran naman ng calorie deficit ang kanyang ginawa, ang tinatawag na calorie surplus. Ibig sabihin, mas maraming calories ang kanyang kakainin kesa sa kabuuang ginagamit ng kanyang katawan. Pero para muscle at hindi taba ang maidagdag, mahalaga rin ang sapat na protina at resistance training o pag-eehersisyo gamit ang weights. Sa weight ko, ang need na calorie na i-intake ko is 2,500 plus calories para makagain ako ng muscle and weight. Starting January 2026, that's when I started bumili ng mga supplements. At matapos ang 7 buwan na pagka-calorie surplus, ang dati patpatin at 45 kilos lang na si Dan, heto, 55 kilos na. Mas naging defined na rin ang kanyang pangangatawan. Every time na tumitingin ako sa salamin ngayon, mas confident na ako. Karaniwang hindi nire-recommenda yung calorie deficit sa mga buntis, mga nagpapasuso, sa mga bata, mga adolescent, sa mga taong may eating disorder. Yung mga hindi naman nire-recommenda yung calorie surplus, yung may mga medical conditions katulad ng diabetes, may mga cardiovascular diseases, may sakit sa atay o sa kidney. Sa pagka-calorie counting, no, mas maganda pa rin na magkonsulta talaga sa registered nutritionist dietitian.
Sa pagbabawas man o pagdagdag ng timbang, hindi kailangang maging kaaway ang pagkain. Ang mahalaga, tamang dami, sapat na sustansya, at ligtas dapat na paraan. Dahil ang tunay na body goal, hindi lang maganda sa paningin, mabuti rin sa kalusugan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.